Paano nyo malalaman ang isang recruitment agency na nag-o-offer sa kanyo o nag-aalok ng trabaho dyan sa Pilipinas para dito sa bansang Switzerland ay legit siya? Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin at huwag kalintang hampasin ang notification bell. Naalarma na rin ako mga kaibigan dahil mayroon na tayong ilang mga kababayan na nagme-message sa akin sa ating channel at sila ay nagtatanong, ipinapa-confirm ang isang recruitment agency na nag-offer sa kanila ng trabaho as nurse dito sa bansang Switzerland. Mamaya po ay gagamitin natin siyang illustration dito kung paano natin ma-check kung legit nga ang isang agency na aalok ng trabaho sa inyo. Okay, so ang content natin ay pag-uusapan natin dito yung criteria para masabi natin na legit ang isang agency. Pangalawa po ay ano yun po yung mga warning signs na masasabi natin na fake o scammer ang kausap nyo. At ang ikatlo po ay pag-uusapan natin yung agency na binabanggit ng ating mga subscribers at kaklaruhin ko mula pa lang dito na yung agency na nag-aalok sa kanila, chinek ko po, tinawagan ko at nakausap ko mismo kanina lang at kino-confirm nila existing ang kanilang company pero ito ay na-hacked at ginagamit ng scammer. So, ibig sabihin, huwag kayo magpaniwala sa agency ito, recruitment agency nito, nag-o-offer sa inyo ng trabaho dahil ayon sa nakausap ko kanina doon sa company yon ay hindi sila nagre-recruit ng mga nurses mula sa Pilipinas simply because ay mahirap kumuha ng applicants outside Europe. Okay. So sa ibang videos ko, tinatalakay ko yan. Pag third country nationals tayo po, sobrang higpit, sobrang hirap bago makalusot. And last part ng ating video ito ay i-share ko rin sa inyo kung anong dapat nyong gawin. Okay. Para kayo ay makarating dito. Okay. Kahit hindi kayo mag-agency. Okay. Sa later part po yon. Okay, dapuan na natin po ang ating kung paano natin ma-check kung legit ang isang agency sa bansang Switzerland. Okay. Katulad sa Pilipinas, meron tayong POEA, di ba? Doon natin ma-check kung legit ang job offer or dito sa bansang Switzerland ay meron ding tinatawag na SECO. Ang SECO po ay State Secretariat for Economic Affairs. Okay. Dito natin makikita ang mga listahan ng mga companies na nag-i-exist sa bansang ito. Okay. Pero disclaimer again tayo kahit makita natin ang kanilang company name dito na nandito, posible rin na magamit ito ng isang scammer para sa kanilang panluloko sa mga tao sa Pilipinas or sa iba pang lahi sa buong mundo. Okay. So ito na, number 1. How to verify a SECO licensed agency. Number 1, check the official SECO authorized list. The most direct way to verify an agency is to search the SECO authorized recruitment agency directory. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang site na to kung paano natin i-search ang isang company, which provides research opportunities in German, French, and Italian. So take note, ang site na to German, French, and Italian lang ang lingwahe rito, walang English. Okay. So, ang link ng website na to ay aking ililink po sa description area ng video ito. Pangalawa po, verify key license criteria. For an agency to be legitimate under Swiss law, especially for staff leasing or cross-border recruitment, it must meet specific SECO requirements. Physical presence. The company must be legally registered in Switzerland. Okay. Next, qualified personnel. At least one employee must work 50% or more in Switzerland and possess proven recruitment experience. Third, office requirements. A legitimate agency must have a physical, lockable office space, virtual offices,
or simple mail forwarding services are not acceptable. Okay, kung i-paraphrase ko do, kung meron kayong mga recruitment agency na kausap na through email lang, cut it down dahil hindi ito totoo. Alright, next po, verify for foreign-based agencies. If you are dealing with a recruitment agency outside of Switzerland that claims to place workers in Switzerland, ensure they are acting legally by, number one, using a licensed intermediary. The foreign agency must work with a Swiss company that holds a SECO license for permanent or temporary placement. Ang ibig sabihin nito guys, kasi wala naman talaga halos recruitment agency ang Switzerland sa ibang countries. Okay, nasagot ko na to dati doon sa isang katanungan dahil tinanong ko dito sa Gemeinde office dito na sabi ko bakit walang mga recruitment agency talaga sa ang Switzerland sa Pilipinas o sa ibang countries outside ng bansa nila. Ang sabi nila enough na po ang manpower dito sa Europe, bakit pa sila maglalagay ng mga agencies po sa ibang countries? Yun po ang sagot sa akin. Okay. So, dito halimbawa, just in case lang ha, na mayroong ka-tie up ang isang recruitment agency ng bansang ito sa Pilipinas, dapat ano to siya, mayroong license ang agency na yan sa SECO, yung agency rito. Okay. So, para makapag-interact siya doon sa agency, halimbawa sa Pilipinas. Pero ang agency sa Pilipinas, ang trabaho niya ay kumolekta lang ng mga applicants. Okay? Pero ang processing po, kung makuha ka or maging successful ang application mo, ang lahat ng proseso ay dito sa bansang ito. So another thing na titingnan natin ay partner verification. Check if the foreign agency properly advertises its Swiss partner and confirms that pre-selected applications are processed according to Swiss law. Ito po yung importante sa lahat para malaman mo kung ang kausap mong agency ay fraudulent or scammer. Okay. Warning signs of fraudulent agencies. If an agency behaves in the following ways, it is likely not a genuine SECO-compliant agency. Number one, asking for upfront money. A legitimate agency will never charge you for registration or recruitment fees. Maliwanag po yun ha. Pag ang isang agency nakausap niyo sa social media, Facebook, TikTok, or saan man nakita niyo ang kanilang agency kuno, pag hinanghingi ng pera, pag involved ang pera, fake yun. Pangalawa, no physical address. They only operate online or via social media without a listed physical office. Kung kausap, pag ganito ang sitwasyon, fake yun. Kasi wala silang office, hindi sila nagbabayad ng tax, wala silang personnel na nag-work sa kanila. So, obvious yun na isang scammer yun. And the last one, immediate job guarantee. Promising a job without a formal interview process. Ito yung mga agencies na kung saan, okay, pasa ka ng requirements mo, papapasa ka naman. Tapos sasabihin, okay, may trabaho ka, pero ito, walang interview, wala kayong FaceTime, hindi kayo nag-uusap sa video call, ay huwag kayo po maniwala diyan dahil yan po ay scammer or fake agency. Ngayon, puntahan natin ang website. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-check. Okay? At gamitin natin example, yung isang agency na sinasabi ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na nag-recruit at nag-offer ng work as nurses dito sa bansang ito. Si-share ko lang yung website. So guys, ito yung sample natin dito paano mag-look up ng agency. Unfortunately, ang site na to ay in German, French, and Italian lang. Walang English. Okay. Pero dito sa areang ito ay pwede nyo i-type yung company na gusto nyong i-search. Ang gagamitin kong halimbawa rito, ito yung agency na sinasabi ng ating
subscribers na nag-aalok sa kanila. So, ito yan, naka-ready na yan. Tapos, nang in-enter ko yan, andito yung kanyang pangalan. Okay. Kung susumahin, existing siya. Legit ito. Kasi nandito siya sa website ng SECO. Okay. Oh, ayan siya. Andito yung kanilang information dito. Nandito yung physical address nila. Ayan, may telephone number. Ito po yung tinawagan ko kanina. At nandito rin yung kanilang ah, email na pwede kayong, ito yung website nila. So, ito yung information na legit ang isang company. Pero ang naging problema po nito, okay, doon sa dalawa nating kaibigan na nagtatanong dito, ay na-hack po ito. Ito ay ginagamit ngayon ng scammer. Nasa Facebook sila ngayon. Ayan. Or ang iba ata ay sa TikTok ay nag-aalok sila ng trabaho, mga Filipino diyan sa Pilipinas na mag-work dito as nurse. So ulitin ko, ang sabi sa akin ng kausap ko, huwag tayo magpaniwala doon dahil iyon po ay scammer. Ginagamit yung kanilang company, ang kanilang address, ang kanilang details para po ay mag-recruit outside sa bansang ito. Ang simple na reason kung bakit hindi sila nag-aalok itong agency nito sa Pilipinas ng nurses natin dahil po labas po tayo sa kanila. They are not hiring applicants outside European countries. So, yun po yung website. Doon nyo puntahan sakali may mga offer sa inyo magtrabaho sa bansang ito. Okay. Guys, yung last na sasabihin ko sa inyo, ano bang option nyo para kayo ay makasigurado or makapagtrabaho dito as nurse? Okay. Mayroon at mayroon namang mga companies dito na nag-o-offer, pwede nyo applyan. Gamitin kong example, lagi kong ginagamit na example, yung kababayan natin na ang ginawa niya, hindi siya dumaan ng agency, hindi siya nag-apply kung saan-saan para iwas scam. Ang ginawa niya ay nag-send out siya ng hundreds according to him. Meron akong video dyan. Ililink ko dito ang video niya sa description area rin para ay mapanood nyo ang yung interview ko sa kanya, paano siya nakahanap ng trabaho dito. Okay, so just for information, ang ginawa niya, nag-send out nga siya ng mga resumes niya at mayroong isa na kumuha sa kanya. At dito siya ngayon, ay magpa 5 years na ata siya or more than 5 years na nag-work sa isang nursing home. At yeah, isa siyang buhay na testimony. So ang ginawa niya, nag-send out ng resumes at mayroon siyang nakuha. Kaysa naman dumaan kayo ng mga agency na offer dyan na hindi tayo sigurado. Pero disclaimer pa rin tayo tiyakin nyo ng kausap nyo ay totoong tao. Dapat natatawagan nyo, mukhaan kayong nagkakausap at nagkakarinigan at valid at saka tama ang lahat, genuine. Okay. So, in general naman, kung yung mga medical aspirant natin, mga nurses natin, or healthcare aspirant natin, hindi naman imposible kasi na hindi rin kayo makapagtrabaho dito. Pero ang dapat natin gawin, dumaan tayo sa tamang proseso, sa mga legit agencies tayo, at saka yung mga local agencies dito, mayroon akong video tungkol dyan na kung saan na pwede kayo mag-apply. Okay, yung mga legit agencies. Okay? Kung meron pa kayong mga katanungan, comment down below. Lahat ng magagawa ko ay gagawin ko para lamang po ay mabigyan kayo ng information at hindi kayo maloko. At dapat nanood muna bago mag-subscribe para kumagat ang subscription nyo. In that way, ay ma-notify kayo kung meron akong bagong update sa employment sa bansang ito. Ingat po kayo mga kababayan. Ciao!